Straight from the Department of Agriculture, Regional Field Office No. 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto, pulisiya, teknolohiya at mga kaganapan sa agrikultura sa Bicol. Dito lang sa Umasenso Online. Magandang araw mga Umasenso. Sama-sama nating alamin ang pinakabagong mga balita at impormasyong magsisilbing gabay ninyo tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Tumutok lamang po kayo. Dito lang sa Umasenso Online Season 2. Sa ngalan ni Annelyn Baleza, ako po si Jam Soto mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Sa sama-sama nating pagtutulungan at pagkakaisa, makakamit natin ang adhikaing tiyakin na may masaganang ani at mataas na kita ang mga magsasaka at sapat na masustansyang pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Hello po sa aming mga live viewers worldwide. Napapanood po tayo ngayon ng live sa aming official Facebook page at YouTube channel Department of Agriculture Bicol at Facebook account Agriculture Bicol. Napapakinggan din po tayo sa Broadcast Center ng Camarines Sur Polytechnic Colleges, 87.5 FM, DZCC at FMR University FM 94.3. To all Bicolanos, I enjoin you to watch the Day Region 5 social media program Umasenso Online every Monday at 10 a.m. via their Facebook page, Department of Agriculture, Bicol. Be updated on the program, new policies and technologies in agriculture. Kilalanin din natin ang mga magsasakang umaasenso sa agrikultura sa Bicol dito sa Umasenso Online Season 2. Maraming salamat po. Sa ating minamahal na mga magsasaka at mangingisda, sa mga provincial at municipal local government units, provincial agriculturist, city and municipal agriculturist, agricultural extension workers, sa mga katuwang natin sa pribadong sektor, business sector, other key industry players from the different levels of the value chain, civil societies, state universities and colleges, and other government agencies. At sa ating Agricultural and Fishery Council sa regional, provincial at maging sa city at municipal levels. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating mga programa dito sa kagawaran ng pagsasaka upang mas mapaangat natin ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at ang buong sektor ng agrikultura sa rehiyong Bicol. Ngayong taong 2023, samahan niyo pong muli kami sa pagpapatupad ng mas pinalaki at pinalawak na mga proyekto upang ating makamit ang masaganang agrikultura tungo sa maunlad na ekonomiya at pagsisiguro na may pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Bicolano. Maraming salamat po. Uy, si Miss Bea! Mga ka-farmer, mga ka-fisher, kada 10 taon ay nagsasagawa ng Census of Agriculture and Fisheries ang PSA. Para saan ba yan, Miss Bea? Kailangan pa ba kami dyan? Oo naman! Responsibilidad natin na lumahok sa census upang masiguro na lahat ay maging bahagi para sa pagtugon sa mga hamon sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Kaya bawat boses, mahalaga. Simula Setyembre 2023, ang mga enumerators ng PSA ay mag-iikot sa mga kabahayan at barangay hall upang mangalap ng impormasyon ukol sa mga nasabing sektor. Huwag mag-alala, ang lahat na impormasyon na ibabahagi sa CAF ay mananatiling confidential. Bea Alonzo po, sumusuporta sa CAF. Kaya't mga ka-farmer at ka-fisher, ating suportahan ang census ng bayan. Ka-farmer, ka-fisher, tayong bida! Lalakas at
nagsisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Nagbabalik ang Umasenso Online. Kaugnay ng pagdiriwang ng Organic Agriculture Month ngayong Nobyembre na may temang Kabuhayang OA, Kinabukasang OK. Tampok natin ang kwento ng dating OFW na ngayon ay nagtatanim, nagproproseso at nagbebenta ng organic certified malunggay powder na kilala bilang Miracle Leaf. Kilalanin natin si Ginoong Vimildo Avencenia, may-ari ng Mauswag Agribusiness Incorporated sa Barangay Curi, Pili, Camarines Sur. Narito ang unang bahagi ng panayam sa kanya ni DA Rapis Chief, Ma'am Lovelia Guarin. Tunghayan natin si DA Regional Information Officer, Ma'am Lovelia Guarin, sa kanyang panayam sa ating Asensadong Paraoma. Magandang umaga pong muli mga ka-agri. Welcome sa 41st episode ng ating Umasenso Online Season 2. This time, nandito po tayo sa Barangay Curi sa Pili, Camarines Sur. And napakaswerte po natin dahil natagpuan natin si Sir Bong Abansenya, ang owner po ng Mauswag Agribusiness Incorporated. Napakarami po talagang malunggay dito sa paanan ng bundok kung kayo po ay makakapunta dito talaga. Sir Bong, bakit nga pala malunggay po yung pinakauna ninyong naging business enterprise? Nung magplano akong umuwi sa Pilipinas kasi dati akong nagtatrabaho sa abroad as an OFW, tiningnan ko talaga yung pwedeng i-develop dito na kumbaga yung common na nandito sa atin na medyo hindi lang natin napapansin masyado. So nakita ko yung potential ng malunggay kasi ang malunggay madali lang siyang patubuin dito. So kailangan lang talaga niya ng proseso at yung sabing awareness para tangkilikin natin yung malunggay. Sa atin kasi gulay lang ito eh. Pero sa ibang bansa, lalo na sa mga African countries, hindi gulay ang treatment nila dito. Hindi siya kinakain o ginugulay. Pinoproseso siya. Ginagawang powder saka ginagamit. Kailan pa kayo nagsimula dito sa business na malunggay? Yung end product na tinitingnan namin ay yung powder. Yun yung end product na gusto kong magawa. Pero wala kaming makuhang organized farmer or farm na mayroon talagang raw materials. Nagsimula kami sa aming first year seed growing. So in 2015, nagsimula kaming May. Hanggang December ng 2015, seed growing lang yon, pa-propagation. And January ng 2016, nagsimula na kami magtanim. Kasi within 6 months, pwede na siya makuha na ng dahon. Tapos noong 2016, natapos yung aming first na processing facilities. Pero sa kasamaang palad, tinamaan ang Bicol ng Bagyong Ninya. Kaya first blow sa amin, naubos yung aming mga malunggay. Pero hindi siya nawala, nangatumba lang siya. Pero ang maganda doon, after the typhoon, nakita kong mas lalo siyang yumabong. Kasi nung pinutol namin, lalong dumami yung sanga. Kahit naputol siya, tumutubo pa rin? Opo, pinuputol talaga siya. Kasi pag-harvest, kung makikita nyo yung mga nasa likod, mataas na siya. Nung mag-harvest kami ng 2 weeks ago, kinuha lang yung dahon sa ibaba. Ngayon, puputulin na siya para makuha na yung sa taas. Dito kasi sa amin, dahon ang kinukuha, kaya hindi namin siya pinapabunga. So kung magpapabunga ka, hindi mo siya pwedeng kunan ng dahon. So kailangan kayo mag-decide kung ano ba yung gusto nyo. Pero sa amin, dahon, kasi whole year production ng dahon. Saka mahirap magpabunga kasi dito sa atin, pag tinamaan tayo ng bagyo, mapuputol yung growing cycle niya. Dito po sa inyong 15 hectares, ilan po doon ang naka-allocate sa inyong malunggay? Yung 15 hectares namin, 10 hectares doon ang para sa malunggay. At currently, meron kaming 7 hectares na organic registered, organic certified, na yun yung may tanim ng malunggay at the moment.
Kailan pa kayo, sir, naging organic certified? We are proud na sabihin na we are 100% organic. Kasi wala talagang any inputs na inorganic or kahit anong stimulant sa puno. Officially, nakuha namin yung first certification namin noong 2021. Pero bago doon, nag-apply, naging certified na kami bilang GAP, Good Agriculture Practices Certification. Compliant na din kami. Sa GAP. And after 3 years, doon na kami nag-workout na maging organic certified. Hanggang ngayon, talagang totally wala kaming any inorganic na ina-apply sa mga puno. Sa tingin niyo po kayo, bakit magaganda ang tubo dito ng malunggay? Siguro dahil sa location. Maganda, mataba ang lupa dito sa Mount Isarog. And ang soil condition ng nandito angkop na angkop sa malunggay. Kasi ang malunggay, kahit kahoy na yan, ayaw niya nang nabababad sa tubig. Kahit kahoy na yan, pag nababad yan sa tubig, mamamatay yan. So dito, kahit umulan ng 1 linggo, mabilis ma-drench ang tubig, so hindi siya naapektuhan. Meron po kayong pina-follow na technology or kagaya ng halimbawa may spacing? Lahat ng mga paraan natutunan namin sa aming sariling pagtuklas. Yung spacing na pinagsimula namin dati is 1 by 1 meter nung lumalaki pa lang siya. Kasi kahoy ito eh. Kaya makikita nyo malalaki na siya, nasa 2 by 2 na siya. And doon sa areang medyo mas malalaki na siya, 3 by 2 na siya. Kasi dapat mayroon kaming daanan kasi dumadami siya. So, habang maliit pa siya, pwede siyang close together. Pero pag lumalaki, nakukompensate niya rin yung leaves na kailangan mo dahil sa sobrang dami ng sanga. Medyo mag-yellow siya pag hindi na ha-harvest. Wala pong fertilizer na nilalagay? Wala naman siyang fertilizer. Saka ang ginagawa namin yung hina-harvest, yung mga pinuputol, sinisred yun, tapos yun yung nilalagay sa lupa, sa paligid ng mga puno. Pero sa sobrang dami, hindi na namin lalagyan sa individual. Pero maganda pa rin ang performance. Yung mga naman po, mga pest and diseases ng malunggay? Peste, beetle bug. Mayroong season na maraming beetle bug, yung may horn na maitim. Pero very manageable siya. Manually pinipick up namin yun. Kasi makikita mo naman, hindi naman lahat ng puno mayroong ganon. Mga ilang puno lang yan. So, kinakat namin yun. Tapos, inuhuli talaga namin yun. During sa mating season lang ata nung beetle bug na yun. Pero throughout the year, wala naman siya masyado. May mga hired din kayo dito ng mga tao? Pagka mayroong harvest, nag-hire kami ng tao. On call sila. Saka hindi lang dito kasi mayroon kaming ibang production. Yung sa gulayan, nandun yung ibang mga production namin. At pag sa loob, mayroon din kaming set ng mga skills ng mga worker na kinukuha namin. Dito sa labas, dito sa agriculture production, given na yun kasi ang mga taga ditong workers, mga nagtatanim talaga. Pero sa loob, at least may mga background sila sa food safety, sa food handling. And minsan may mga OJT kami from this university, yung mga food tech na nagtumutulong dito sa amin. Sila Sir Bong, meron na silang yung Miracle Leaf, yung ang carrying brand ng kanilang product. Ano po yung mga variants ng inyong Moringa Leaf? Ito ang product ng Mausbag Agribusiness. Meron po kaming powder and 100-gram pouch. Makikita nyo, nandyan na yung organic certification and ginagawa din namin na magkaroon kami ng USDA para magkaroon ng organic certification na accredited o accepted sa ibang bansa. So mayroon din po kaming capsule sa tea, pero at the moment hindi pa namin ito na i-register sa FDA, kaya hindi pa namin siya pinapalabas. And siguro yun din ang another na project namin na gagawin. Ano po ba ang health benefits nitong Moringa powder? Dito kasi sa atin, gulay ang treatment natin sa malunggay. So kung mapapansin nyo, kasi ako mahilig dito sa Bicolanong dish na tinatawag nating kinonot. So yung kinonot is ginataan na may pating o may pagi. So mapapansin nyo, pag kumain tayo niyan, yung malunggay, paglabas sa katawan natin, malunggay pa rin. Dahon pa rin. So makikita nyo na hindi siya nadadigest. So, ibig sabihin, kahit anong ganda ng mga vitamina, mga nutrition na nandyan sa dahon, hindi na-absorb ng katawan kasi nga, hindi na-digest. So, ang pinaka-effective na process nito na patunayan na sa buong mundo is patuyuin yung dahon, gawing pulbos o i-powderize,
saka ihalo sa anumang kakainin. So ito pong product namin, pwede itong ihalo sa kahit anong pagkain. Sampurado, goto, noodles, kahit po sa juice na iniinom nyo, sa shake na iniinom nyo, pwede siyang ilagay. Wala naman pong overdose kasi natural ito. Ang solubility nito, hindi ito katulad ng milk na 100% na matutunaw. Kasi dahon ito na walan lang siya ng tubig and pinowderize. So mayroon siyang residue. Pero pwede natin kainin yung residue. Kasi yun pa rin yung parang kinain mo yun na tunay na dahon. Kasi inalis lang namin yung water content ng dahon. So yun yung magiging effective na makukuha natin lahat ng mineral at lahat ng bitaminang nasa malunggay. Saan naman kami, sir, makakabili niyan? Sa ngayon, meron kaming outlet dito sa Naga, sa LCC CBD. Ang SRP namin ito ngayon ay 250 pesos per 100 grams. Pero most likely, pwede kayong mag-contact sa aming Facebook page. Miracle Leaf ang page namin. Pwede po kayong mag-message doon at pwede namin i-deliver sa inyo. Open din kami sa reseller, at least 50 pieces. Magbibigay kami ng discount sa reseller. Paano naman kayo makakatulong dun sa ibang mga farmers na gusto din na magpabili ng mga leaves? Isa po yun sa nakalagay sa aming development plan na nag-organize kami ng mga farmers cooperator na nagtanim na sila. Binalidate namin na pasado din yung location nila sa quality ng malunggay. Kasi po, iniiwasan namin bumili o kumuha ng mga dahon na malapit sa mga kalsada. Kasi itong location namin ay medyo nasa taas ng bundok. Nasa 240 meters na kami above sea level. So, bibilin po namin yung dahon na napuproduce ng mga farmers. Mayroon na po kaming group, mga farmers cooperator na naka-line up. Mayroon po kaming parang 50 hectares total na dinidevelop sa tulong na rin ng Department of Agriculture Region 5 na nagbigay sila ng seedlings at ng mga planting material sa group of farmers na naka-allocate yun sa amin. Na yun ang eventually pag hopefully ma-approve ng FNRI ang paggamit nitong moringa powder, and pag nagkaroon na sila ng demand, bibili namin yun, kami ang magpa-process. Isa po kasi sa priority commodities din under the High Value Crops Development Program ang moringa or malunggay. Kaya next year nga ay mas marami lalong intervention na ipamimigay po mga proyekto ang Department of Agriculture sa mga malunggay farmers. Excited po ako dyan kasi sabi ko nga, medyo matagal-tagal na kaming nagmamalunggay at hindi pa talaga totally nakaka-take off kasi wala pa tayong local na demand and siguro kulang pa ng awareness. At kung makikita po ninyo, kung makakapunta kayo dito, talagang ready na po ang processing facility ni Sir Bong ng Mauswag Agribusiness. Gaano ka-ready na ba sa maraming demand ng malunggay leaves? Uy, si Miss Bea! Mga ka-farmer, mga ka-fisher, kada 10 taon ay nagsasagawa ng Census of Agriculture and Fisheries ang PSA. Para saan ba yan, Miss Bea? Kailangan pa ba kami dyan? Oo naman! Responsibilidad natin na lumahok sa census upang masiguro na lahat ay maging bahagi para sa pagtugon sa mga hamon sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Kaya bawat boses, mahalaga. Simula Setyembre 2023, ang mga enumerators ng PSA ay mag-iikot sa mga kabahayan at barangay hall upang mangalap ng impormasyon ukol sa mga nasabing sektor. Huwag mag-alala, ang lahat na impormasyon na ibabahagi sa CAF ay mananatiling confidential. Bea Alonzo po, sumusuporta sa CAF. Kaya't mga ka-farmer at ka-fisher, ating suportahan ang census ng bayan. Ka-farmer, ka-fisher, tayo bida! Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bini ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Sundin ang 40 kg na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, pakipugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda.
Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanom ng short gestation o short cycle crops, arog kanunggo, mani, asin soybean. Ipuan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Aprovitsaran and alternate wetting and drying, AWD method, asin low-cost drip irrigation system, LDIS. Magtipon ng tubig uran. Maglaag ng mulch sa palibot ng tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Maggamit ng organikong pataba tanganing mamantener ang kalidad kan daga. Sa paroy, pagtanom ng variety na drought-tolerant o dai nangangaipon ng dakul na tubig asin early maturing arog kan NSIC RC 438, PSV RC 10, NSIC RC 440, asin NSIC RC 480. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi, maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Nagbabalik ang Umasenso Online para sa ating mga umaarangkadang balita. Narito ang mga balitang nakalap sa iba't ibang panig ng rehiyon. DA Bicol nakilahok sa paglulunsad ng 9th Organic Agriculture Month. May ulat si Emil Pasumbal. Bilang pagsisimula sa pagdiriwang ng Organic Agriculture Month ngayong Nobyembre, ang kagawaran ng pagsasaka sa pangunguna ng National Organic Agriculture Program ay nagsagawa ng paglulunsad ng 9th Organic Agriculture Month na may temang Kabuhayang OA, Kinabukasang OK, na ginanap sa Quezon Memorial Circle, Quezon City, nitong ika-10 ng Nobyembre ngayong taon. Pinangunahan ito ni National Organic Agriculture Program o NOAP Director Bernadette San Juan. For Philippine agriculture to be sustainable, it needs to be self-sufficient and not dependent on imported inputs. We must strive to find ways to produce, especially inputs, using our own resources. By promoting the use of on-farm inputs, organic agriculture has lower production costs. With lower production costs and premium prices for organic produce, OA can provide higher income for farmers. Dagdag pa niya, dahil kabuhayan ang sentro ng selebrasyon ngayong buwan, ang National Organic Agriculture Program ay naglunsad ng 2 programa. Ang Organic Agriculture Livelihood Program na sa kasalukuyan ay may 64 na benepisyaryo at ang Youth Scholarship Grant on Organic Farming sa pakikipagtulungan sa Agricultural Training Institute. Sa kasalukuyan, mayroon itong 143 youth scholars. Samantala, nagpaabot naman ng kanyang mensahe sa isang video message si Senator Cynthia Villar. Aniya, mas mainam ang pag-produce ng mga organikong produkto dahil nabebenta ito ng mga magsasaka sa mas mataas na presyo, higit pa kung ang mga ito ay organic certified kumpara sa mga conventionally produced agri-products. Ang nasabing paglulunsad ay dinaluhan ng higit sa 500 kalahok na binubuo ng mga Organic Agriculture Program officials at organic practitioners. Naroon din sina Director Remelin Recoter ng Agricultural Training Institute, Dr. Gina Nilo, Bureau of Soils and Water Management Director, mga opisyal ng National Organic Agriculture Board, Regional Organic Agriculture Program Focal Persons, at Regional Information Officers ng DA Regional Offices. May ilang mga organic practitioners at farmers cooperative ang nagdala at nagbenta ng kanilang mga produkto sa 2 araw na exhibit tulad ni na Maricel Base ng Pulangi Organic Calamay Muscovado Producers and Farmers Associations mula sa Albay at Pecuaria Development Cooperative mula sa Bula, Camarines Sur. Alinsunod sa Presidential Proclamation No. 1030 Series of 2015, ang buwan ng organic agriculture ay pinagdiriwang tuwing Nobyembre upang kilalanin ang kahalagaan ng organikong agrikultura at hikayatin ng publiko sa paggamit nito bilang isang mabisang kasangkapan para sa pagunlad, pangangalaga sa kapaligiran at kalusugan ng mga magsasaka, mga mamimili, gayon din ang pangkahalatang publiko. Ito po si Emil Pasumbal, nag-uulat para sa Umarangkadang Balita.
DA Bicol, sinanay ang ilang mga magsasaka sa syudad ng Tabaco sa pagproseso ng pili. May ulat si William Lavapi. Nagsagawa ang kagawaran ng pagkasaka sa Bicol ng pagsasanay sa pagproseso ng pili sa ilang mga magsasaka mula sa syudad ng Tabaco sa lalawigan ng Albay noong 8 ng Nobyembre ngayong taon. Pinangunahan ni DA Bicol Central Bicol Experiment Station o CBES Superintendent Arlene D. Asis ang hands-on processing of pili nuts para sa 22 mga magsasaka na miyembro ng Tabigian Vegetable Farmers Association mula sa nabanggit na syudad na ginanap sa DA Food Laboratory sa Pili, Camarines Sur. Katuwang sina agricultural technicians Ken Jose Peña Sarada at Ian Daral Bordon, tinuruan ng mga magsasaka na tamang pagproseso ng pili tart, pili rice roll, at pili candy molido. Ayon kay Tabaco City Agriculturist Maria Aileen Bumbon, bahagi ang pagsasanay ng 3 araw na training on pili production, processing and marketing with good agricultural practices sa Albay Experimental Station sa Barangay Buang, Syudad ng Tabaco mula ika-6 hanggang ika-8 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Layunin nito na mabigyan ng mga individual at komunidad ng tamang kaalaman at kakayahan upang mapagbuti ang produksyon ng pili, isulang ang likas kaya at ligtas na pag-unlad ng pili nuts at tukuyin ang mga kagustuhan ng mga mamimili, pati na rin ang mga dapat isaalang-alang na ethical na aspeto sa merkado. Nagpaabot naman ng kanyang mensahe si DA Bicol Field Operations Division Chief Dr. Mary Grace D.P. Rodriguez. Dumalo rin sa nabanggit na aktibidad si Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 Program Focal Person Marilyn D. Maculangan. Itinuturing na flagship commodity ng Bicol ang pili. Gamit ang Farmer Field School o FFS approach, ang pagsasanay ay hinati sa 4 na module kabilang na ang produksyon o cultivation, post-harvest production, processing at packaging nito. Ako si William Labapi, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. 16th PRDP at 1st PRDP Scale Up World Bank Implementation Support Mission matagumpay na idinaos sa Bicol. May ulat si Annalyn Baleza. Yung implementation support mission natin is we are here to learn and to improve together. We're learning a lot from you. But of course, from our side, we have to do our own due diligence based on our policies and guidelines. It's also an opportunity for us to inform you of the things beyond the project. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat, sa mga engineers natin. Maraming salamat. At sana meron kayo na pick up sa amin. Ang advice ko lang sa mga engineers natin, especially the young ones, mga bata, hindi mga dating bata. Absorb. Be open-minded. Tumanggap kayo ng mga sinasabi namin dahil malaking tulong sa inyo yan in the future. And be willing to learn. Thank you. Maraming salamat sa inyo sa napakagandang pagtanggap nyo sa amin. Halos flawless yung ating logistics. Pati yung mga findings natin, more or less okay naman with just a few improvements here and there. Naging okay naman yung ating mission. So, ano ibig sabihin nun? That, you can stand on your own 2 feet. Diba? And I think that's a very good sign, especially because we're gearing up PRDP for mainstreaming. Ilan lamang ito sa mga pahayag ng mga kinatuwa ng World Bank batay sa resulta ng isinagawang 16th Philippine Rural Development Project o PRDP at 1st PRDP Scale-Up World Bank Implementation Support Mission sa Bicol noong 13 hanggang 15 ng Nobyembre ngayong taon. Matagumpay na idinaos sa rehiyon ang nabanggit na aktibidad na naglalayong suriin ang mga proyektong pinondohan ng DA-PRDP sa probinsya ng Masbate. Pinangunahan ito ni World Bank Co-Task Team Leader Maria Teresa Quiñones, Senior Social Development Specialist Mariví Amor Ladia at World Bank Rural Infrastructure Engineer Raul Azanza. Kasama ang mga opisyal at tauhan ng DA-PRDP sa National Project Coordination Office, Project Support Office at Regional Project Coordination Office Bicol, binisita nila ang 2 Infrastructure Development o I-Build sub-projects kabilang na ang mahigit sa 15 kilometrong concreting of Segment A Palo Bandera to Dalipe and Segment B Kalumpang to Irea, Farm to Market Road sa Kawayan, Masbate noong 13 ng Nobyembre ngayong taon. Pinulong nila ang ilan sa mga project affected persons ng nabanggit na proyekto upang alamin ang kasalukuyan nilang sitwasyon, pati na rin ang kanilang saloobin tungkol dito. Noon kasi, kailangan kong maka-attend ng flag ceremony, maabot yung flag ceremony, so we have to start from our home at exactly 5 o'clock. Ngayon, kahit 7:30 na ako aalis, maaabutan ko pa.
talagang napakalaki ng diferensya. Tsaka kahit araw-araw kami uuwi, pwede na doon isang linggo bago ka makauwi. Sinuri rin nila ang kalagayan ng proyekto, partikular na ang aktwal, pinansyal at teknikal na estado ng pagpapatupad ng mga ito. Kabilang rin sa binisita ng World Bank ang mahigit 10 kilometrong concreting of the O, Tubong Kanaway, Farm to Market Road sa bayan ng Balud. Malaki ang pasasalamat ni Masbate Governor Antonio Co, Kawayan Mayor Edgar Condor, Balud Mayor Rodolfo Estrella Jr. sa World Bank sa pagpili sa Masbate para sa nabanggit na aktibidad. Pinasalamatan din nila ang DA-PRDP sa pagbabagong idinulot ng mga proyektong kalsadang pinondohan nito, hindi lamang sa sektor ng agrikultura kundi sa buong komunidad. Happy jud ko ma'am no, sa resulta ng feedback ng World Bank about the performance of the PRDP project in our municipality of Kawayan. Yung mga beneficiaries natin, lalo na ang ating mga farmers, mas lalo na silang happy ma'am, na madali na lang mag-transport yung mga produkto nila, produktong pang-agrikultura papunta ng mga sa pag-market ng ilang mga produkto. Ako po ay nagpapasalamat especially sa PRDP, no? PRDP Central Office, PRDP Regional Office, then, and of course, I have also my team, PRDP and LGU Kawayan. Papasalamat rin ako sa taga World Bank. Kaya siguro kung hindi po sa kanila, hindi rin makumplito ang budget namin. On behalf ng mga tao at saka municipality ng Balod, maraming salamat lalo na po sa World Bank pag-finance ng project at saka sa Department of Agriculture. On behalf of the people of Masbate, I'd like to extend our thanks and gratitude as far as these PRDP projects, World Bank projects, wherein the provincial government put up 10% equity to the total construction cost amounting to 400 million. Ang impact nito, malaking impact sa probinsya because this 4 billion project was divided into 3 congressional districts. In the 1st district, 2nd district, and the 3rd district. As far as your observation is concerned, dahil nandito na kayo, mga taga-World Bank with the PRDP, I think Masbate has one of the fastest performing projects in the World Bank. If there will other to be corrected, it's just a matter of extending to the contractor or sending them a catch-up program. Pero as of today, there will be no slippage as far as the project is concerned. Nagpasalamat naman sina DA Bicol Regional Executive Director at PRDP Bicol Project Director Rodel Tornilla at DA PRDP Bicol Deputy Project Director Adelina Losa sa World Bank, sa mga partner LGUs at sa lahat ng tauhan ng DA PRDP sa ipinamalas nilang dedikasyon, sipag at suporta upang mapaghusay ang pagpapatupad ng mga proyekto sa buong rehiyon, lalo na sa probinsya ng Masbate. Thank you sa pagpapasok mo sa Department of Agriculture, sa PRDP dito. Dahil kung di mo kami tinulungan, hindi rin kami makakaroon ng magandang proyekto dito. And hindi rin natin makikita kung ano ang magiging benepisyo ng mga proyektong gusto mong mangyari dito. Maraming salamat. Again, pinatunayan ulit natin na ang pagkakaisa natin sa RPCO 5 ay nagbubunga. Dumalo rin ang World Bank sa contractors meeting kung saan ibinahagi nila ang ilang mga puna at rekomendasyon upang mapagbuti ang pamamahala ng mga proyekto ng PRDP, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at mga kontraktor. Magpapatuloy ang 16th PRDP at 1st PRDP Scale-Up World Bank Implementation Support Mission sa buong Pilipinas hanggang sa ika-22 ng Nobyembre ngayong taon. Ako si Annelyn Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. Sa PRDP, magkatuwang tayo sa pagsulong. Sa PRDP, magkatuwang tayo sa pagsulong. Sa PRDP, magkatuwang tayo sa pagsulong. At yan po ang ating mga umaarangkadang balita. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanom ng short gestation o short cycle crops, arog kanunggo, mani, asin soybean. Ipuan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Aproditsaran an alternate wetting and drying AWD method asin low-cost drip irrigation system LDIS. Magtipon ng tubig uran. Maglaag ng mulch sa palibot ng tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Maggamit ng organikong pataba kanganing mamantener ang kalidad kan daga.
Sa paroy, pagtanom ng variety na drought-tolerant o dai nangangaipon ng dakul na tubig as in early maturing arog kan NSIC RC 438, PSV RC 10, NSIC RC 440, as in NSIC RC 480. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi, maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka? Sabi kasi ni Mommy, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Nagbabalik ang Umasenso Online. Bantay Presyo. Narito na ang mga bagong presyon sa merkado nitong nakaraang Huwebes, Nobyembre 16 ngayong taon. Sa Tabaco City Public Market, well-milled rice, 50 pesos. Pork liempo, 260 pesos. Tilapia, 160 pesos. Galunggong, 200 pesos. Whole chicken, 200 pesos. Itlog, medium size, 8 pesos per piece. Ampalaya, 100 pesos. Kamatis, 100 pesos. Cabbage, 120 pesos. Baguio Pechay, 80 pesos. Red onion lokal, 160 pesos. Sa Verac Public Market naman, well-milled rice, 45 pesos. Pork, 250 pesos. Tilapia, 160 pesos. Whole chicken, 190 pesos. Itlog, medium size, 850 per piece. Ampalaya, 120 pesos. Kamatis, 100 pesos. Cabbage, 120 pesos. Baguio Pechay, 80 pesos. At red onion lokal, 180 pesos. Sa Sorsogon City Public Market naman, well-milled rice, 50 pesos. Pork liempo, 260 pesos. Tilapia, 160 pesos. Galunggong, 240 pesos. Whole chicken, 200 pesos. Itlog, medium size, 850 per piece. Ampalaya, 80 pesos. Kamatis, 100 pesos. Cabbage, 120 pesos. Baguio Pechay, 80 pesos. At red onion lokal, 180 pesos. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bini ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Kundi ng 40 kg na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo ay mahalaga. Mga dapat gawin bilang paghahanda kung sakaling sumabog ang bulkan. Maghanda ng mga supply kit tulad ng flashlight, whistle, tubig, sapat na pagkain, face mask, blankets, sturdy shoes, damit o jacket, power bank, radyo at ekstrang baterya, pera, tools tulad ng wrench, pliers and screwdriver, can opener, maps, cellphone and charger, duct tape, and waterproof containers. Makipag-ugnayan sa municipal agriculturist hinggil sa posibleng kakailanganin sa mga taniman. Magpasigurong magparehistro sa Philippine Crops Insurance Corporation sa mga bago pa lamang na tanim. Palaging makinig sa radyo or sa TV para sa mga updates.
Nagbabalik ang Umasenso Online. At dyan po nagtatapos ang aming Season 2 41st episode, Mga Umasenso. Sa ngalan ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel Peter Nilia at Rapis Chief Ma'am Lovella Guarin, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Gamit ang hashtag na hashtag Umasenso Online, hashtag Agribalita sa Bicol at hashtag UO Season 2, i-like, i-heart at i-share po ninyo ang aming 41st episode ngayong araw. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Lunes. Dito lang sa Umasenso Online Season 2. Tunay na paglilingkod sa bansa, katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Sa gusto at makabagong teknolohiya, iba yung kakayahan at lakas sa pagsasaka, sapat na suporta sa agrikultura at patnubay ng dakilang manlilikha. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Kaunat na kabuhayan sa kanayunan, saganang ani sa ngayon hanggang kinabukasan. Patay na makinabang sa kalagayan, sapat na pagkain sa habang ng bayan. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda,